Nako, mga sangkay, sobrang lala neto. Si Mayor Isko Moreno ay mayroon pong isiniwalat na talagang naman ang tindi at mukhang may ipapakulong. Alright guys, this is me, Sangkay Janjan. We are back dito sa ating YouTube channel. Shoutout po sa lahat ng mga solid Sangkay na nanonood ngayon. Pag-usapan lamang po natin ito saglit kasi itong si Yorme Isko Moreno, meron pong pasabog. Sino itong ipapakulong ni Mayor Isko? Naku po, yari mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga vlog po natin, sa mga komentaryo po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon mga sangkay, ito, pag-usapan po natin. Kasi, ito, matindi ang isiniwalat ni Mayor Isko Moreno laban po dito kay Representative Benny Abante. Ang pagkakaalam ko, isa po itong lingkod di umano ng Diyos, ha? Tindi, mga sangkay. Tingnan natin. This is the flood control project done in the city of Manila 2022, 2023, Grabe. 2024, and 2025. Ngayon lang nabisto yun. Tapos na daw sa Manila City. Pero ang tanong, nag-i-exist ba? Amounting to more or less 14 billion. Aray ko, sobrang lala. Done Done. Tapos na. in Manila. Tatapos ang proyekto sa Manila. Pero ang tanong, totoo ba? So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila. Bumaha pa rin sa Maynila. Grabe. Ayan na. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them. And they are also being investigated by the Office of the President. Naku, yari. Pinaiimbestigahan na din pala ng presidente. Ano yun? Si Isko Moreno at PBBM? Ipapakulong si Benny Abante. Ito ang sinabi po mismo ni Yorme Isko. Investigating them. And they are also being investigated by the Office of the President. Nako, Office of the President. Kasi kitang-kita po yung numero. Bilyong-bilyong pera. Tapos hindi nag-i-exist yung mga project. Ito po yung sinasabi po natin na kailangan na po talagang ma-blockchain ang pera ng Pilipinas. Kaya nga po ngayon mga sangkay, di ba kayo nagtataka yung blockchain law or blockchain act, mga sangkay, ay natutulog po sa Kongreso. Bakit? Bakit ayaw po nilang pagalawin? Kasi alam po nila na kapag na-blockchain na po yung pera ng taong bayan, hindi na po sila makakapagnakaw. Kasi once na nandoon na po yan sa blockchain technology, kita na po ang lahat. Mismo mga tricycle driver, makikita nila kung sinong totoong magnanakaw. Kasi sobrang transparent na po nun. Mga sangkay, ganun po kalala. Tingnan yung mga sangkay nangyayari. Dahil hindi po naka-blockchain ang pera, naguguyo po. Kung wala pong mag-e-effort para tingnan yan, saliksikin, wala pong mga abogado na gagawa yan, hindi naman po talaga yung makikita eh. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working,
doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Grabe. O, ayan, mga sangkay. Yan ang problema. No? Kasi nga po, ninakaw ang pera. At kung totoo, mga sangkay, na ang dumali nun, yung mga pangalan na nasabi, especially si Benny, naku po, iniimbestigahan na daw po ng presidente. Imagine niyo mga sangkay, kaalyado po yan. Pero kasama po ngayon sa iniimbestigahan, naku, lagot. Gusto niyo malaman per district? Per district? Ayan na. Ito. Ginala. District 1, Ayan na. 3.4 billion. Pero may ba pa rin. District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. Grabe. District 3, 4.2 billion. Ah, ang dala. 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. Grabe. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Oh my goodness. Total of 14 billion, 313 million, 132,309 pesos and 12 centavos. Grabe. 14 billion ang ginastos for flood control. Na hindi man lang po na ipatayo. What happened? Alam nyo guys, there will be more na ganyan mga sangkay in the future kung hindi po mabablockchain, kung hindi po maaaprobahan yung Kadena Act. Yung batas mga sangkay na magiging hadlang sa lahat ng mga korap. Kaya kailangan na po maaprubahan ang Kadena Act para ma-blockchain na po yung kaban ng bayan. Nang sa ganun, matatakot na ang marami sa kanila na magnakaw ng pera dahil makikita na po sila eh. Kahit ultimo tricycle driver, makakita sa ginawa nila. Pag tiningnan lamang po yung website, makikita na po, uy, si congressman nagakot ng 300 million. Diba? So, ganun po kalala mga sangkay. From project allocation for the year 2022, 22 to 2023, 23, 2024, 2024, and 2025. 2025. Yun po yung budget na yun. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Oh my kulay. Inikilabutan ako guys. 14 billion. Men, ibig sabihin, ganyan po yung ninanakaw nila. Hindi lang po ito sa Manila City. Nangyayari pa ito sa ibang mga distrito, sa ibang mga probinsya. Oh my goodness. That's the reason, mga sangkay, na kailangan na pong ma-blockchain yung kaperahan ng gobyerno para makita po ng mga Pilipino kung saan tumatakbo ang pera. Imagine niyo kung hindi po hinanap ito ni Yorme Isko Moreno. Hindi po mahahanap, hindi po malalaman, mananatiling sekreto. Now, yun ay nakaraan. Yung ngayon, Ngayon may bago pa. oh, ayan na. 112 new ongoing projects without permit.
Walang permit, ibig sabihin illegal. Parang, pag walang permit, ibig sabihin hindi sure kung itatayo. Walang permit na eh. without paying regulatory fees for the local government of Manila. Hindi pinaalam sa kanila. Particularly contractor's tax. Pag ordinaryong tao nag-a-apply ng demolition permit, pag ordinaryong tao nagpursigi, Grabe, no? Well, yari po si Benny Abante dito. Alam na pala ito ng presidente. Ano po ang inyong opinion? Guys, comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.